video. Music 3, Week 5 to 6, Pagtugon sa Kumpas. Nakakita ka na ba ng isang konduktor ng musika? Ang taong ito ay madalas na makitang nakatayo sa harap ng isang malaking grupo ng mga musikero habang sila ay nagtatanghal. Siya ay nagsasagawa ng iba't ibang senyas o galaw ng kamay na tinatawag na pagkumpas. Ang konduktor ay tumatayong leader na dapat sundin sa pagtatanghal ng musikang nililikha ng isang grupo. Ang ating pagtutuunan ng pansin dito ay ang salitang conductor. So, ibahin natin ang basa, wag conductor ha, gawin natin ay conductor. So, siya daw ang tumatayong leader na dapat sundin sa isang pagtatanghal na musikal. Sa araling ito, makatutugon ka ayon sa kumpas na iyong makikita batay sa lakas at hina ng isang musika. Tingnan ang dalawang larawan ng pagtatanghal sa ibaba. Anong uri ng grupo ang kinukumpasan ng konduktor sa bawat larawan? Unang konduktor. So, ano bang grupo ang kanyang kinukumpasan dito? Yan. Ito ay grupo ng mga mang-aawit. At yung pangalawang konduktor naman, sa kanan, ang kanyang kinukumpasan ay grupo ng mga manunugtog. Kailangan ang isang konduktor upang gabayan sa pagtatanghal ang isang grupong may maraming mga awit o manunugtog. Tandaan na maaaring mag-iba-iba o magkanya-kanya ang takbo ng isip ng bawat musikero pagdating sa pag-awit o pagtugtog. Kung kaya, kailangan ang isang leader upang gabayan at mapagbigkis ang tunog ng bawat isa. Yan. So kung mapapansin nyo, ang nasa larawan ay si Sir. Ayan. So ako ay isang conductor ng isang rondalya group dito sa Tayabas City. So ako ang kumukumpas upang yung mga batang tumutugtog, yan, kita nyo mga bata sila, katulad din yung mga bata rin sila, upang sila ay magkasabay-sabay para hindi kung saan-saan pumupunta ang aming tunog. Ayan, ako ang gumagabay sa kanila para magkasabay-sabay at maibigay namin ang tamang interpretasyon sa isang piyesang musikal. Ito ang halimbawa ng aming performance. Ayan, so kung mapapansin nyo, andito ako sa unahan, conductor, ako yung kukumpas para magkasabay-sabay ang mga batang nandito sa aking unahan. Panoorin natin ngayon ang kanilang pagtatanghal.
Gawain sa pagkatuto bilang isa. Lagyan ng check kung ang grupo ng mga musikero sa ibaba ay kailangan ng gabay ng konduktor. Lagyan naman ng X kung ang mga musikero sa larawan ay hindi na kailangan ng konduktor. Okay, so sa isang grupo naman, nangangailangan lang ng konduktor kung ang grupo ay masyadong maraming miyembro o masyadong malaki. So halimbawa, lumampasan ng 2, lumampasan ng 3, kinakailangan na ng konduktor. Pero kung hindi naman lumampas ng 3, so siguro hindi na kailangan ng konduktor. Okay, unang larawan, mapapansin natin, 2 ang musikero dito. So ito ay hindi na kailangan ng konduktor. So sa 3 naman, hindi na rin kailangan ng konduktor dito. So ito ay X din. Pangatlo, so yan, marami ng manunugtog. So kailangan na natin dito ng konduktor. Kaapat, 2 mga awit. So kakaunti ang members. So hindi na natin kailangan ng konduktor. Kalima, ayan, so marami ng mga awit. So dito, kailangan na natin ng konduktor. So number 6, tatatlo naman sila. So hindi na dito kailangan ng konduktor. Ang gampanin ng isang konduktor ng musika ay gabayan ang bawat musikero sa pagtatanghal. Kabilang dito ang pagkumpas ng bilis, lakas, diin, haba ng mga nota, at maging timbre. Maaari niya ring punan ng sarili niyang interpretasyon ang isang piyesa ng musika ayon sa kanyang karunungan at pagkamalikhain. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Isulat ang letrang F kung ang kilos ng konduktor ay malaki. Isulat naman ang letrang P kung ang kilos ng konduktor ay maliit. Ayan. So number 1. So kita nyo, maliit lang ang buka ng kamay ng konduktor. So malapit sa katawan yan. So kapag ganyan, ito ay maliit lamang ang kilos. So para siya kumukumpas ng ganyan lang. So mahina lamang ito. So ang lalagay natin dito ay P. Ayan, number 2, lumawak na ang pagkumpas. So ibig sabihin, malaki na ang kanyang kilos, kaya ang ilalagay natin dito ay F na. Next, ito. Maliit lang ulit ang kanyang pagkumpas. Yan. So, ito ay magiging P. Pag maliit lang ang kilos. Yan. Kita nyo sa number 4, nilawak na niya ang kanyang pagkumpas. So, ito ay, ang ilalagay natin ay F. Tandaan na kapag mas malaki ang kilos ng mga kamay at braso ng konduktor, ang nais niyang ipahiwatig ay ang pagpapatunog ng malakas. Kung ang kilos ng kanyang mga kamay at braso ay maliit, ang nais niyang ipahiwatig ay pagpapatunog ng mahina. So, ang lakas at hina ng tunog ng isang grupo ay depende sa konduktor. Kapag maliit lang ang kanyang galaw ng kamay, maliit lang ang kilos ng galaw ng kamay, tutugtog lang kayo ng mahina. At kapag nilawakan na niya ang pagkumpas, nilakihan, yan. So, ibig sabihin, lalakasan na ninyo ang pagtugtog o pag-awit. So, depende. Pag maliit, mahina. Pag nilawakan, malawak ang kanyang kilos, malaki ang kilos. So, ibig sabihin, malakas ang pagtugtog or pag-awit. Ang konduktor ay nakatayo sa harapan ng mga musikero habang nagtatanghal. Kung kaya't, siya ang mas nakaririnig ng kabuoang musikang nalilikha ng grupo. Dahil dito, naisasagawa niya ang mga wastong pag-aayos ng awit o tugtog tungo sa pinakaperpektong paraan ng pagtatanghal nito. Sa tulong ng konduktor, nagkakasabay-sabay o nagkakatugma ang mga notang likha ng bawat musikero, mula umpisa hanggang dulo ng pagtatanghal. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Isulat ang malaking titik O kung ang senyas ng konduktor ay upang mapalakas ang musika. Isulat naman ang maliit na titik O kung ang senyas ng konduktor ay upang mapahina ang musika. Yan. Number 1. Maliit na pagkumpas. So, ibig sabihin, pinahihina niya ang tunog. So, maliit na letter O.
Sa pangalawang larawan, kita nyo malawak ang kanyang kilos, malaki ang kilos. So dito ay malaking O ang ating ilalagay. Next, ito. Maliit pa rin ang kanyang pagkumpas dito. So ito ay maliit na O. Dito, maliit pa rin ang pagkumpas. Hinihingi niya ay mahinang tunog. So ito ay maliit na O pa din. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Awitin ang lupang hinirang ng may wastong pagsunod sa mga kaukulang kumpas ng larawan. So awitin nyo daw po ang lupang hinirang batay dun sa kumpas. So ito ay, di ko alam kung anong kumpas ito, pero I think katamtaman lang ang pag-awit dito. Yan. So kapag katulad nito, maliit na kumpas, hihinaan nyo sa parte dito. Yan, mahina daw dyan. Dito, inilaki ang kumpas. So, ibig sabihin, lalaksan nyo sa part na langit mong bughaw. Yan. May dilag ang tula. Maliit din ang kumpas dito. So, ito ay mahina. Dito, sa paglayang minamahal, malakas. Kasi, malawak ang galaw ng kamay. Buuin ang talata sa ibaba. Gawin sa isang malinis na papel. Okay, so kayo na po ang bahalang magsagot dito sa talata dito. Sasagutan niyo yung mga blank dito. Ang sagot ay makikita dito sa kahon sa ibaba. Kung may mga tanong pa kayo, pwede kayo mag-message sa aking Facebook Messenger account, Ryan Chester Manzanares, sa aking Instagram account, chester.manzanares, at pwede rin kayo mag-email ryanchester.manzanares@deped.gov.ph.